Praise God. Una sa lahat, isang napakagandang umaga sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Ganun din sa inyo mga kapatid. Alam nyo yung sabi ni Brother Arvin kanina, sa mga panahon ngayon talagang nalulungkot ako mga kapatid. Pero pag nakikita ko kayo mga kapatid, may nagtanong nga sa akin noong nakaraan eh. Sabi niya, I feel you, sabi niya sa akin. Sabi ko, Brad, pag nandito kayong lahat, nawawala yung homesick ko. Mga kapatid, totoo ito mga kapatid. Kapag nakikita ko bawat isa nandito, naaalis yung pakialam mo sa outside world eh. Kasi nandito ka sa salita ng Diyos, kasama yung mga kapatid mo. Kaya maraming salamat sa ating Diyos na buhay, sa pagkakataon muli na magamit niya, mga kapatid. Humingi muna tayo ng gabay. Praise God. Dakilang Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw lamang po, Ama, ang tangi naming dadakilain sa sambahin o God sa mga oras na ito. Muli, Ama, humingi po kami, Ama, ng kalinisan sa iyo, Ama, kung mayroon pa mong Panginoon Diyos na sa aming mga buhay. Patawarin mo kami, O God. Nais namin lumapit sa iyong mga banal na salita, Ama, pag-aralan ng malinis sa Panginoon Diyos. At humingi po kami, Ama, ng paggabay sa iyo, Ama, sa mga oras na magdadaan. Maiksi man, mahaba man, Panginoon Diyos, may timo sa puso ng bawat isa. Ang mga salita mo, Ama, let it be known to all of us, Father, including me, and pati din sa mga nakikinig sa internet, O God. Ang mga mensahe mo, Ama, na ipinagkaloob mo sa iyong propeta, na alam po namin na sa mga panahon ngayon, gagamit ka ng propeta, Ama, upang ihayag ang mga mensahe mo, Panginoon Diyos. Marami pong salamat, Ama. Hihiling po namin na ikaw magproteksyon sa amin hanggang sa mga sharing mamayang hapon, Panginoon Diyos. Ikaw po ang patuloy bigay ng oras sa bawat isa, Ama, upang makabahagi, makapag-aralan ng mga banal mong salita. Maraming salamat sa iyo, Ama. Wala kami may babalik, Panginoon Diyos, kung ang aming kalakasan lang, Ama, ay kulang na kulang, O God. Kahit ang nais lamang namin, Panginoon Diyos, ay patuloy na masunod kung anong kalooban mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming pong salamat sa iyo, Ama. Ito po mga samot dalangin namin sa iyo. Sa matamis at dakilang pangalan ng bugtong mong anak ng Panginoong Kristo. Amen. Praise God. Mga kapatid, buksan natin ang ating mga Biblia. Napaka-pamilyar mga kapatid ng ating pag-aaralan. At yung familiarity ng message nito mga kapatid, lalo natin maunawaan kung ano yung naisipatid sa atin ng Diyos. Praise God. Buksan natin sa 1 Peter chapter 5 verse 8 to 10. Praise God. Ang sabi niya sa 8, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Whom resist steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. But the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settles you. Praise God. Tayong lahat ay makapunan, mga kapatid. Hindi ako magpipresent, mga kapatid. Gusto ko lamang ipakita kung ano yung mga magiging topic sa ating discussion. At nais ko sa inyo, mga kapatid, na habang didiscuss natin to, sagutin nyo isa-isa kung ano yung mga tanong dito, mga kapatid, sa inyong mga puso. Praise God. And hopefully, ganun din, mga kapatid, ang hinihingi ko, na kung meron kayong karagdagan, isulat nyo, tapos pag-sharingan natin mamaya para lalo pang matagdagan yung mensahe ng ating Diyos. Praise God. Ang title ng ating message, very familiar, mga kapatid, The Greatest Battle Ever Fought. Praise God. Ito yung mga topics natin, mga kapatid. Sa tulong ng Diyos, at kung may karagdagan pa mamaya, pwede naman, mga kapatid. Praise God. What is a battle? And why there has to be a battle? What is the greatest battle ever fought? Why it has to be the greatest battle ever fought? Where is the battle taking place? When it started? Until when is the battle? At ang huling-huli, mga kapatid, ang pinaka-importante sa lahat, how to win the battle. Praise God. Yan po ang topic natin, mga kapatid. At sa tulong ng Diyos,
maunawaan natin. At hallelujah. Praise God. Sabi nga, ano ba yung ibig sabihin ng battle? Kung titignan natin sa dictionary, sabi niya, battle is a sustained fight between large, organized, armed forces. Sabi niya. It consists of minimum 2 sides. So, walang magiging battle kung walang dalawa. Consists of 2 sides. Sabi niya, it can be more, but minimum of 2 sides. Sabi niya. Praise God. A battle is a fight or struggle tenaciously to achieve or resist something. So, both sides, they want to achieve something, mga kapatid. Itong isa, gusto niyang may ma-achieve dun sa kabila. Ito namang isa, i-resist niya. Gusto rin niya may ma-achieve dun sa kabila. Praise God. Yun ang tinatawag nating battle. Praise God. Sabi nga, if they can take peacefully what they want from the other side, then the battles come in. Kung yung isang side, hindi niya makuha ng peacefully, yung gusto niyang kunin sa kabilang side, then magbabattle sila. Ganon din mga kapatid, tingnan nyo. For example, yung Palestine mga kapatid, gusto niyang i-take over yung Jerusalem, na capital city niya. Pero yung Israel, hindi siya pumapayag mga kapatid. Kahit nagkakaroon sila ng battle. Magsimula nun hanggang ngayon mga kapatid, hindi titigil yan. Nagkakaroon sila, dahil gusto nilang may makuha dun sa isang side, na ayaw naman ibigay ng isang side. Praise God. Nakukuha niyo mga kapatid? Spiritually, mga kapatid. Sino ang kalaban natin? Ang Diablo. Ang Diablo, mga kapatid, merong gustong kunin sa atin. Praise God. Meron siyang gustong kunin sa atin na tayo naman, ayaw nating ibigay. Kaya ngayon, nag-rage siya ng battle. Praise God. Anong gusto niyang kunin? Gusto niyang kunin yung kaluluwa natin. Gusto niyang kunin tayo. Gusto niyang mapanalo tayo. Dahil ang gusto niya, lagi siyang panalo sa Diyos, mga kapatid. Yun ang gusto niyang mangyari. Kaya ang mangyayari ngayon, merong battle. Praise God. Sabi nga, yung battle will likely take place in the absence of peace. Kapag walang kapayapaan, talagang magkakaroon ng gera, mga kapatid. Kapag yung peace, tinanggal mo sa lahat ng nations, magkakagulo, mga kapatid. Gaya na nangyari sa Garden of, dun sa unang panahon, bago yung Garden of Eden, praise God, dun sa Genesis 1, yung pagitan, mga kapatid, they're all in harmony. Yung mga dragons, unto the lowest or little creature, they're on peace, mga kapatid. Payapa silang namumuhay. Pero nung pinakailaman ni Lucifer, kinuha niya yung peace sa bawat isa, nagsimulang magkagulo. Anong nangyari? Nagpatayan sila, mga kapatid. Yun ang nagagawa ng peace, mga kapatid. Praise God. At alam naman natin, mga kapatid, na nature talaga ito nakaaway. Natanggalin ang peace sa bawat isa para magkagulo. Praise God. And it's slowly happening now, mga kapatid, sa atin. Hindi ito matatapos, mga kapatid. I mean, ito yung mangyayari until the rapture comes, mga kapatid. Slowly, tinatanggal niya yung kapayapaan para magkagulong tao. Pero mag-full force ito, mga kapatid, kapag na-rapture na tayo. Doon na tuluyang magkakagulo sa mundong ito. Nakahadlangan lang dahil nandito pa tayo. Praise God. Alam niyo, mga kapatid, nung bata ako, nung sa Pilipinas, lumaki na kami, mga kapatid, na nandito sa mensahe. Bagamat hindi pa ganun talaga kalalim, pero lumaki na kami na nandito sa mensahe. Na maalala ko, mga kapatid, na lahat ng mga churches ng end time message, I think they're all in one stand. Lahat sila, mga kapatid, iisa yung kaunawaan. Naalala ko, mga kapatid, pupunta pa kami galing kami Pampanga, pag magkakaroon ng joint fellowship tuwing summer sa Pangasinan, pupunta pa kami ng Pangasinan. May gamit pa namin yung truck namin na luma nun. Yung malaki na truck. Lahat kami sasakay doon sa likod, tapos pupunta kami ron para lang maki-join doon sa fellowship. Kahit saan, mga kapatid, sa Pasig, sa Antipolo, pumupunta kami. Praise God. Pero tingnan nyo, paano gumawa ang kaaway. Slowly. Paano nyo inatake? Doon pa mismo sa church. Doon pa mismo sa merong tamang kaunawaan. Doon siya mismo nang gugulo, mga kapatid. Praise God. Ngayon, ang gusto ng bawat church, silang tama, silang superior, silang powerful, mga kapatid.
But we know better than this, mga kapatid. Hindi ganun. Amen. Praise God. Church is not about superiority, mga kapatid. It's all about the church being submissive to the husband. Kung paano tayong lahat nagiging submissive sa ating Panginoong Hesus at ang ating Panginoong Hesus sa ating Diyos, mga kapatid. But let me remind you with this, brothers and sisters. Making peace in spiritual, merong downside. I mean, hindi downside. Hindi lagi spiritual. Ganon, mga kapatid. Dahil hindi tayo pwedeng maging peace kay Satan. In between you and Satan, walang peace lagi yan, mga kapatid. Hindi tayo pwedeng mag-peace, hindi tayo pwedeng maging peace kay Satan. Dahil pag inalis natin yun, kasama niya na tayo, mga kapatid. Parang peace be with you, re-replyin mo, peace be with you rin, mga kapatid. Ganun na mangyayari nun, mga kapatid. So, tandaan natin yun, mga kapatid, maging critical tayo dun sa peace pagdating sa kaaway. Praise God. Sabi niya, what is the greatest battle ever fought? And why it has to be the greatest battle? Alam niyo, mga kapatid, the very first battle ay hindi nangyari dito sa lupa. Praise God. Nangyari ito dun sa langit. Kung saan si Lucifer ay nagrebelde laban sa Diyos at gusto niyang maging mas mataas sa Diyos, kaya siya nagrebelde, mga kapatid. Nagkudita siya, mutiny. Praise God. Pero anong nangyari? Tinalo siya ni Angel Gabriel. Sa tulong ng Diyos, tinalo siya ni Angel Michael at ang kanyang mga kasamang mga anghel. Praise God. At dahil doon, dinala siya dito sa lupa. Tinapon siya, kasama ng kanyang 1/3 ng mga alipores. Mga kapatid. Alam niyo ba yung Proverbs na try until you succeed, mga kapatid? Yun ang motto ni Satanas. Kung hindi siya manalo doon, mga kapatid, dito sa lupa, he is here for a revenge, mga kapatid. Kung doon siya ay natalo, dito sa lupa, maghihiganti siya. Maghihiganti siya para kanino? Para dayain ng mga pinili ng Diyos, mga kapatid. Anong gagamitin niya? Tao din, katulad natin, mga kapatid. Praise God. Sabi nga ng prophet, He will not come to you in front of you, na yung itsura niya, yung merong fork hoof, sabi ng prophet, at split tail. Hindi siya ganun lalapit sa'yo, mga kapatid. Pupunta yan, dressed up. Praise God. Presentable. Napaka-smart niya sa kanyang pananalita. Praise God. At doon natadaya yung tao, mga kapatid. Alam niyo ang nature ng tao, mga kapatid? Very convincing yung mga matatalino sa kanila. Agad nilang pananiniwalaan kapag meron sila nakausap na sobrang talino sa pananalita. Very convincing, mga kapatid. At ganun, mga kapatid, ganun nakadaya ang kaaway. Hindi siya haharap sa'yo na meron siyang ganun, tapos pag may buntot siya, hindi, mga kapatid, di natakot ka kapag umarap siya sa'yo ng ganun. Praise God. And he's very successful, mga kapatid, in deceiving. Sa mga panahon natin ngayon, mga kapatid, talagang very successful siya. Gumagamit siya ng tao. At hindi lamang tao, mga kapatid. Kaya niya gumamit ng organization. Praise God. And who is that war? Who is that great war, mga kapatid? Sabi sa ating mga napag-aaralan, nandun siya, nakaupo sa 7 mountains of Italy. 7 mountains, 7 hills ng Italy. Maraming salamat sa Diyos, mga kapatid. Paano natin maunawaan ito kung hindi in-reveal ng Diyos, mga kapatid? Di isa tayo doon sa mga na-deceive. Kung di ipinagkaloob na ipaunawa ito sa propeta, isa tayo ngayon doon, mga kapatid, sa na-deceive ng kaaway. Praise God. At ang sabi nga ng propeta, kung ang tingin mo na ang Russia ay napakalakas na bansa at kayang mag-rule, kayang mag-conquer, huwag niyong paniwalaan yun, sabi ng ating kapatid na propeta. Ang maghahari, ang magko-conquer sa mundong ito, ay ang Romanism. Ang Roman Empire, mga kapatid. Sino mga kapatid?
Praise God. Satan is using a man, Satan is using an organization to deceive many, mga kapatid. Amen. Tignan nyo kung gaano ka-powerful yung Catholic ngayon, mga kapatid. Amen. Yung USA is a Catholic country. Tignan nyo pag bumibisita si Obama dun sa mga bansa-bansa. Tignan nyo yung special treatment na ibinibigay sa kanya, mga kapatid. Ganun ka-powerful yung Catholic ngayon, mga kapatid. At ang sabi ng prophet, kung sa tingin mo ang Russia ay napaka-kapangyarihan at will likely to conquer, sabi niya, nagkakamali ka, sabi niya. Hindi ganun ang sabi ng Biblia. Dahil bumase sa Biblia, mga kapatid. Tignan nyo yung panaginip ni Haring Nebuchadnezzar, yung head of gold, yung breast of silver and arms, tapos yung thighs na brass, tapos yung leg of iron, and feet of iron and clay, mga kapatid. Sino yung gold, mga kapatid? The Babylon. Alam natin na this is Iraq. Praise God. Yung silver, yung breast, saka arms na silver, sino to, mga kapatid? Review natin. Medo-Persian Empire. Praise God. O yung thighs, which is brass, sino naman ito? Greek Empire. Praise God. Maraming salamat. Naaalala pa natin, mga kapatid. At sino naman yung leg of iron? Mga kapatid. Amen. This is the Roman Empire. At pagdating sa baba, yung pinaghalong feet of iron and clay, mga kapatid, sino yung clay doon? Sino yung iron? Sabi ng ating napag-ulalan natin noon, pagan Rome and the Papal Rome. Praise God. Itong dalawa. Praise God. May binanggit bang Russia doon, mga kapatid? Walang binanggit na Russia. Walang communism na maghahari sa mundong ito, mga kapatid. Romanism lang. Tandaan natin yan. Matatapos, Romanism ang maghahari sa mundong ito. Hindi mag-conquer kung anong communistic country man yan, hindi siya makaka-conquer kahit anong gawin niya. Praise God. Praise God. Sabi nga, what is the greatest battle ever fought? Buksan natin ang ating mga Biblia, mga kapatid. Sa Ephesians 6:12. Ephesians 6:12. Sa 12, sabi niya, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. This is the greatest battle, mga kapatid. It's between you as a soldier of God, mga kapatid, and Satan and his legions, mga kapatid. Yan ang battle na pinaka-greatest sa panahon natin. Yan ang sabi ng prophet. Praise God. At kailan ba nag-umpisa itong battle na to, mga kapatid? Sabi natin, kapatid na propeta, nag-umpisa itong battle na ito doon sa Garden of Eden. Kung paanong dinaya ni Satanas si Eva, mga kapatid. And this battle goes on and on hanggang sa panahon natin, mga kapatid. Where is the battle taking place, mga kapatid? It's within us. Sa atin, mga kapatid. Sa ating mga kaisipan. Praise God. The battle in the human mind. This is the greatest battle ever fought, mga kapatid. And if we think, mga kapatid, na this is just a minor battle, nagkakamali tayo, mga kapatid. Purki ba walang mga atomic bomb na sumasabog, hindi na ito major battle? Tandaan natin, mga kapatid, more than sa atomic bomb ang nararanasan ng mga mananampalataya ngayon sa atake ng kaaway. Praise God. Naisip nyo ba, mga kapatid, kung bakit tayo tinawag na soldiers of God? Naisip nyo ba yun? Siyempre, dahil nasa battle tayo, mga kapatid. Kaya tayo mga tinawag na soldiers of God. Soldiers of the cross. Praise God. This is against us, being the soldiers of God, and against Satan and his army. Walang peace,
na mangyayari. Walang peace talk, ni any peace talk, walang mangyayari dyan mga kapatid. Hindi tayo pwede makipag-peace talk kay Satanas, mga kapatid. Dahil napakatuso niyan. Praise God. Sabi nga ng ating kapatid na propeta, kung aking babasahin yung kanyang, ay quote ko lang, sabi niya, but somehow or another, and even with my scrawny, uneducated and all, God sent out a recruit one. And I answered it, and I'm in His army. Sabi ating kapatid na propeta. And I'm doing the best that I can to fight the greatest battle ever fought. I wage against sin and evil for righteousness. Praise God. Are we doing the best that we can, mga kapatid, to fight the greatest battle ever fought? Sabi nga nung Biblia, sabi niya, make your election sure. So, kailangan mong ipaglaban kung ano yung pagkakatawag mo. Hindi pwedeng kunin ito sa'yo, mga kapatid. Hallelujah. The battle is happening in our minds, mga kapatid. Naaalala nyo ba na laging pinipreach ni Pastor yung kinuha ni Satanas, yung ulo, at kinuha ng Diyos ang puso. Praise God, mga kapatid. Napakaganda nito, mga kapatid. Kaya naman yun yung rason, kaya sabi ng Biblia, mahalin mo ang Diyos ng buong mong puso. Unang-una, mga kapatid. Love the Lord thy God with all our heart, our soul, our strength, and our mind, mga kapatid. Praise God. Alam niyo, mga kapatid, kapag yung puso natin, ibinigay natin sa Diyos, sabi ng ating kapatid na propeta, from our heart, passing to our minds, then our minds will tell each part of our body how to properly worship and love God. It all starts inside, mga kapatid. Praise God. Yung decision, nangyayari yan sa ulo. Pero yung decision na yon, unang-una, nanggaling sa puso. Dumadaan lang sa ating mga isipan at doon nangyayari yung decision. Kaya doon tayo minimit ng kaaway sa ating mga isipan, mga kapatid. Lagi yung tatandaan yan. Ito ang ating battleground, ang ating isipan, mga kapatid. Diyan tayo dinadayan ng ating kaaway. Gagamitin niya lahat ng senses natin para makapasok sa ating isipan, mga kapatid. Praise God. Nais kong basahin, may isang article, mga kapatid, na ako nabasa. Ang sabi niya, awareness begins in the heart, not the brain. Most of us have been taught in school that the heart is constantly responding to orders sent by the brain. And the form, sabi niya, our heart is constantly responding to the orders of the brain in the form of neurosignals. However, sabi niya, it is not commonly known that the heart actually sends more signals to the brain than the brain sends signals to the heart. Tignan nyo, mga kapatid. Sa puso, mga kapatid, dito lagi nangyayari, mas maraming dito nanggagaling yung signal na ipinapasa niya sa ating mga isipan, sa mga ating kaisipan, at ang ating isip, yung ating brain, ang magsasabi sa bawat parte ng ating mga katawan kung anong gagawin. Praise God. Ang sabi nga, ang tawag nga dun pwede natin yung tawaging the heart brain. Dahil yung puso natin, nandito yung tunay na kaisipan natin, mga kapatid, dito sa puso. Praise God. Yung science, na-discover lang nila ito ngayon, mga kapatid. But our God, of sundry times, mga kapatid, nireveal na ito sa ating propeta. Kaya napakapalad natin, mga kapatid, dahil may propeta na ginamit sa panahon natin, mga kapatid. Biruin mo, mga kapatid, sa tagal ng panahon, ngayon ko lang nabasa ito, mga kapatid, na lahat pala ay nanggagaling sa ating mga puso. Hindi sa ating kaisipan, mga kapatid, nanggagaling. Ginagamit lang yung kaisipan para mag-execute ng order sa katawan. Pero lahat ito nanggagaling sa ating mga puso. Praise God. Sabi na ating kapatid na propeta, mga kapatid, then what does it do? From the middle of the heart,
which is the soul. From there goes forth feeding every channel. So, lahat ng channel sa ating katawan, ang ating mga senses, reasoning, imagination, lahat yan. Nanggagaling lahat yan sa puso, mga kapatid. Feeding our minds and all the senses of our body, mga kapatid. Sabi nga, it's all right. Wala nang problema kung yung taste, feel, yung 5 senses natin, sight, hearing, feeling, mga kapatid. Walang problema yun, mga kapatid. Pero kung yung isa dyan, mga kapatid, ay kumukontra sa salita ng Diyos, ang sabi ng ating kapatid na propeta, putulin mo. Praise God. Ang pinakamahalaga sa lahat, ang sabi ng ating kapatid na propeta, ay magkaroon ng bawat isa ng malinis na puso. Alam niyo mga kapatid, pagka meron kang malinis na puso, you can properly execute a proper judgment, mga kapatid. Kapag ka malinis ang puso mo, mga kapatid, hindi maapektuhan yung judgment mo sa isang tao. Whether kamag-anak mo yan, whether kapatid mo yan, mga kapatid. Kapag ka malinis ang puso mo galing sa Diyos, yung judgment mo, asahan mo magiging tama. Praise God. Sabi nga nating kapatid na propeta, if you feel that jumping, sabi niya, dancing can make you saved, sabi natin kay propeta, then you are wrong. That sense of yours is wrong. Sabi natin kay propeta, cut it down. Putulin mo. Tanggalin mo ang connection dyan para hindi dumaloy. Sabi niya, kailangan malinis muna yan. Lahat ng senses mo, kailangan malinis. Sabi natin kapatid na propeta, mga kapatid. Praise God. Following God is not based on sensation, mga kapatid. Tandaan natin yan. Kaya nga napaka-importante, mga kapatid, na huwag natin i-grieve ang Holy Ghost. Praise God. Take note, mga kapatid, ang sabi ng ating kapatid na propeta, ang kaisipan daw natin, kayang mag-open and mag-close ng door sa lahat ng senses. Praise God. Tandaan natin yan, mga kapatid. Yung isipan natin, kaya niyang i-open yung door sa conscience. Kaya niya rin i-close yung door sa conscience. Kapag yung konsensya mo ay against na sa Diyos, isarado mo. Kailangan linisin muna yan, mga kapatid. Kung yung emotions mo, mga kapatid, contrary na sa salita ng Diyos, sabi ng ating kapatid, isarado mo, linisin mo muna, saka mo buksan ulit. Praise God. Praise God. Kaya naman yung kaaway, mga kapatid, talagang gustong-gusto niya na dayain tayo sa pamamagitan ng ating mga kaisipan. Minsan, nakaupo ka lang dyan, mga kapatid, makakatulog ka. Mga kapatid, di ba? So, ibig sabihin nun, dinadaya ka niya. Akala mo lang wala sa sinasabi sa'yo, pero nakatulog ka, ibig sabihin, dinadaya ka niya, mga kapatid. Praise God. Sabi niya, speaking of the head, sabi niya, pag pinag-uusapan natin yung head, which is nandun yung brain, nandun yung mind natin, mga kapatid. Sabi niya, it always connect to our memory. Yung memory, mga kapatid, this is where we stores information, mga kapatid. Kung saan tayo nag-store ng mga important details. Data, mga kapatid. At base dun sa nabasa ko, mga kapatid, unang Diyos, meron ako nabasa, sabi niya, there are 2 major categories of memory. Yung short term at yung long term. Praise God. Short term memory, as it speaks sa kanyang pangalan, short term. Ito yung, for example, meron kang kailangang i-memorize na phone number na mabilisan. Yung cellphone number. Tapos afterwards, makakalimutan mo na kung ano yung memorize mo. Hindi ba? Yun yung tinasawag na short term. Mabilis na natatanggal. Na-memorize mo, pero mabilis na nawawala sa'yo. At pagdating naman sa long term, sabi niya, as it speaks again, sabi niya, long term, sabi niya, this memory is our brain system for storing, managing, and retrieving information. Praise God. Stores for a long span of time, and it can be forever, mga kapatid. For example, yung birthday natin, makakalimutan mo ba yung birthday mo, mga kapatid?
Yung mga anniversary natin sa ating mga asawa, makakalimutan ba? Minsan may makakalimot. Mga kapatid. Praise God. Pero mga praise God. Mga memorable memories na hindi natin basta-basta makakalimutan, mga kapatid. Doon na-store sa ating long-term memory. Praise God. Pwede rin naman, mga incident sa buhay natin na talagang nagpalungkot sa atin, like yung kunyari, na-aksidente tayo, hindi natin ngayon makalimutan hanggang sa lumipas ang panahon na na-aksidente tayo, mga ganyan. Praise God. Pwede rin example, mga kapatid, yung sabi nga ng ating kapatid na propeta, kapag nagkasala sa'yo yung isang tao, sabi niya, you can forgive, but you can never forget. Sabi ng ating kapatid na propeta. Totoo yan, mga kapatid. Alam mo pa din yung ginawa niya, syempre. Pero pinatawad mo na siya. Pero alam mo pa din kung ano yung ginawa niya sa'yo. Praise God. Yun na isa ring example ng long-term memory, kung saan nakastore yung mga data na yan. Praise God. Now, ano yung gusto kong i-point dito, mga kapatid? Lagi natin ipagdasal sa Diyos, mga kapatid, kung paano natin gagamitin yung dalawang term of memories na to, mga kapatid. Yung short term at yung long term. Dahil ang kaaway, mga kapatid, kayang-kaya niyang gamitin itong dalawang terms na ito para dayain ka. Praise God. Let's give an example again, mga kapatid. Sa short term, nandito ka, nakikinig ka ng mensahe. After ng mensahe, tanungin ka, hindi mo alam yung title ng mensahe. Nakalimutan mo na. So, gagamitin ng kaaway ngayon, yung short-term memory natin, doon niya i-store yung data, para paglabas mo, nakalimutan mo na yung mensahe, mga kapatid. So, kailangan tayong maging cautious pagdating dito, mga kapatid. At pagdating naman sa long-term, mga kapatid, kaya niyang ibalik yung mga nakaraan mo, mga kapatid. Kasi nakastore lahat yan sa long-term memory natin eh. Yung mga, kung anong buhay mo nung nakaraan, kaya niyang ibalik ngayon, para lang dayain ka. Kung yung mga panahon dati, naaalala mo na nakaupo ka, kasama yung mga barkada mo, umiinom ka, nagkakanta, nag-i-video kayo, at may ka-table ka, pwede niyang ibalik sa alaala mo yun, at nanasain mo ngayon na bumalik ka sa mga panahon na yun. Mga kapatid, kaya dapat maging maingat tayo, sabi ng ating kapatid na propeta. Yung long term and short term, kailangan ipagdasal natin, mga kapatid, kung paano natin may mamanage ito ng tama. Praise God. Kailangan, alam nyo, dapat si Satanas, lagi mo ikabi sa short term. Para pagka umatake siya, kakalimutan mo agad kung ano yung inatake niya sa'yo. Dahil hindi mo naman siya mapipigilan na atakihin ka eh. Lagi ka talagang atakihin yan, mga kapatid. Kaya dapat kalimutan mo lagi lahat ng mga pinapasok niya sa'yo sa isipan natin. Kalimutan natin agad, mga kapatid. Praise God. Delete. Sabi nga ni ating kapatid ni. Praise God. Puntahan naman natin yung until when is the battle. Praise God. Hanggang kailan ba yung battle, mga kapatid? Napakagandang tanong, ano? Kung yung earthly battle, minsan yung dalawang bansa naggegerahan. Pero sa span of time lang, mga kapatid, natatapos din ito. Praise God. But our battle is different, mga kapatid, spiritually. Hindi ito natatapos, mga kapatid. Hanggang sa very last moment na mag-rapture, kung maaari kang dayain ng kaaway, gagawin niya yun, mga kapatid. Kaya nga sabi ng ating kapatid na propeta, kahit na 2 minutes na lang, mag-preach pa ako ng salita ng Diyos. Sabi niya. Dahil alam niya, mga kapatid, na napakatusunod itong kaaway na to. Until the very last moment, mag-i-engage siya ng battle sa'yo, mga kapatid. At yung harder spot dito, yung pinakamahirap na part dito, mga kapatid, kailangan mong manalo every time na umatake ang kaaway. Hindi lamang ngayon na hindi ka natulog. Sabihin mo, nagtagumpay ka na. Tapos next week naman pala, matutulog ka rin. Mga kapatid, hindi ganon. Kaya nga sinabi, you should keep on winning until the very last moment na tatawagin tayo paangat ng ating Panginoong Yesus. Win. Alam niyo yung win-win situation, palaging ganun dapat ang nasa mindset natin, mga kapatid.
At kung na-feel nyo mga kapatid, ito yung pinaka-sad part. At kung na-feel nyo mga kapatid, na yung battle ay over na, delikado ka. Mga kapatid, tandaan ninyo, na pag-aralan natin kanina, He's always there to take something from us, mga kapatid. Okay? If He cannot take it peacefully, mga kapatid, mag-rage siya ng battle. And when you think that the battle is over, mag-isip-isip kayo, mga kapatid. Baka nakuha niya na yung gusto niya sa inyo at kasapi ka niya na ngayon. Kaya dapat, lagi, mga kapatid, the battle is always on. Lagi niyo isipin yan, mga kapatid. Dahil kapag natalo ka ng kaaway, hindi niya na kailangan makipag-battle pa sa'yo. Ba't pa siya mag-aaksaya ng oras sa'yo? Punta ko na si Sister Pay ulit. Doon na ako ulit magbabattle sa kanya na naman. Di ba? Hindi niya na siya pwede bumalik sa'yo. Tapos na. Nakuha ka niya na. So, magja-jump na naman siya ngayon sa kabila. Praise God. Sa akin na to, sabi niya. Sa akin na yun, natutulog na yun. Sabi niya. Praise God. Sabi nga, yung battle na to, mga kapatid, until the last Gentile army ay pumasok sa katawan ng Panginoong Yesus. Hindi matatapos itong battle na to, mga kapatid. And we believe, mga kapatid, na nasa panahon na tayo ng pagtatapos, pagsasara ng panahon, mga kapatid. Kung si Brother Yanyan, si Brother Alvin, at si Sister Aika ay part ng body, sa ngayon, hindi pa tayo makapag-expect ng rapture, mga kapatid. Kasi nandyan pa sila. Pero kung sila ay tinawag ng Diyos at sila ay part ng body, then we can expect na ang rapture ay mangyayari na anytime soon, mga kapatid. Praise God. And I'm not saying, mga kapatid, na hindi sila part ng body o part sila ng body. Wala akong sinasabing ganun, mga kapatid. Ang nais lang natin mangyari ay dumalangin sa Diyos na sila din ay part ng ating body ng ating Panginoong Yesus. Kaya naman sila nandito, mga kapatid. Hindi nyo ba napapansin? Lagi sila nandito, hindi naman sila lumiliban sa pagdalaw, mga kapatid. Samantalang mayroong Catholic Church dito. Napakalaki. Pero dito sila dumadalaw, mga kapatid. Kasi meron sila nakikita dito. Meron sila nakikita dito na someday, darating yung time na tatawagin sila ng Diyos, mga kapatid. Wag lang tayo, hindi natin sila pwedeng bigyan ng time frame. And wag nyo isipin na pino-force kayo lagi. Wag nyo isipin yun, mga kapatid. Dahil lang ang pangangaral ng salita ng Diyos nanggagaling sa pulpito para sa lahat ito. Wag nyo isipin na para sa inyo yung mensahe, mga kapatid, kung pinatatamaan kayo. Wag nyo isipin yun. Praise God. Dahil wala namang ibang hari na gusto ang Diyos kundi maligtas ang tao, mga kapatid. Praise God. Alam niyo, mga kapatid, sabi ng propeta, kailangan yung posisyon natin. Palagi tayong stand firm. Huwag tayong aalis sa ating mga posisyon na ibinigay ng ating Diyos, mga kapatid. Kung kamay ka, gawin mo yung pagkakamay mo. Huwag mong aalisin yung posisyon mo dyan. Kung ikaw yung sa kabila, huwag mong aalisin yung posisyon mo. Galawin mo kung ano yung galaw ng kamay, ng paa, ng katawan. Praise God. Nagbigay nga ng example ng ating kapatid, sabi niya. Meron akong gustong basahin kwento, mga kapatid, kung hindi masyado makakabala sa atin. Gusto kong basahin yung kwento ni Brother Peter. Kinuwento ni Brother Branham ito, mga kapatid. Tignan nyo paano mag-save ang Diyos, mga kapatid. Nakakagalak, praise God. Kumikilos talaga siya doon sa hindi mo inaasahang mga pangyayari. Praise God. Si Brother Peter Cartwright. Yan ang pangalan ng brother. Sabi niya, nagkaroon siya ng vision sa Diyos. Napapuntahin siya sa isang city. Praise God. And as part of the body, mga kapatid, gusto niyang gampanan yung kanyang posisyon. Napaka-importante nito, mga kapatid. Inutusan siya, sabi niya, binigyan siya ng vision ng Diyos na pumunta sa city na to para mag-conduct ng revival. Praise God. So siya, wala siyang gustong gawin kundi gawin ang posisyon niya sa Diyos. Sinunod niya, mga kapatid, pumunta sa isang city. Nagrenta siya ng isang napakaliit lang na parang old stock room, mga kapatid.
At dun sa city na ito, mga kapatid, merong isang big bully. Isang napakalaking tao na bully, sabi ng ating kapatid na propeta. At nalaman niya na itong si Brother Peter magkakaroon ng revival meeting dun sa lugar na yon. So dali-dali siyang pumunta, mga kapatid, kung saan magkakaroon ng revival meeting. Kinuusap niya yung mga tao doon. Sino ito? Sabi niya. Sino itong preacher na to? Sabi niya. Hindi ba niya alam na I run this city? Sabi niya. Anong ginagawa niya dito? Paalisin siya, sabi niya, mga kapatid. Pupuntahan ko siya, sabi niya. Praise God. Sabi niya, I will run him out here, sabi nung big bully na yon. That's all. We don't want no meetings around here. Yun ang sagot niya doon sa mga nakausap niya, mga kapatid. At pagkatapos, pumunta siya sa mismong lugar kung nasaan si Brother Peter Cartwright. Sinipahan niya daw yung pintuan ng malakas. Di bumukas yung pintuan. Nakita niya yung ating kapatid. Nahuhugas ng mga kortina. Hindi niya pinapansin. Siyempre, ikaw ba naman, kung may gumano na sa pintuan mo, hindi mo mapapansinin, mga kapatid, kung sino yung pumasok na yon. Basta siya daw, tuloy lang, hinugasan niya kung ano yung nililinis niya. Sabi ng ating kapatid na propeta, napakalit na tao. A little bitty fellow, sabi ng ating kapatid. Tapos, at ang sabi niya, the big bully walked over, pulled his coat back, pistol hanging on his side. Mayroon pang baril dito, yung big bully, mga kapatid. At ang sabi niya, what are you doing? Sabi niya kay Brother Peter. Ang sagot ni Brother Peter, oh, I'm washing down. Sabi niya, I'm washing the windows down. Sabi ng ating kapatid na si Peter. And just keep on washing the window. You know, sabi ng ating kapatid na propeta, he had one purpose. Inutusan siya ng Diyos, pumunta doon para magkaroon ng revival. Hindi siya matatakot kahit anong bully pa yan, mga kapatid. Praise God. Basta't firm yung kanyang posisyon na ginagampanan. Hindi siya matatakot, mga kapatid. Praise God. At ang sabi niya, sumagot yung bully sa kanya, we don't allow revivals around here. Sabi nung bully, mga kapatid. So kung ikaw yun, mga kapatid, 6'5", nasa harapan mo. Ako, nasa 5'7", 5'8" lang ako, mga kapatid. 6'5", nasa harapan mo, laki ng katawan, binubuli ka. Hindi ka ba matatakot? Praise God. Pero tingnan niyo kung paano hinold ni Brother Peter yung kanyang posisyon, mga kapatid. Meron siyang utos sa Diyos, mga kapatid. Praise God. At ang sinagot niya, mga kapatid, ganun ba? Ang sabi niya, but the Lord told me to hold this revival. Sinagot niya, mga kapatid, yung sinabi ng bully na, hindi namin kailangan ng revival dito. Pero ito ang sinabi ng Diyos, magkakaroon ng revival dito. Ang sagot ni Brother Peter sa kanya, mga kapatid. At ang sabi niya, kung gayon, kailangan mo muna lumagpas sa akin bagong magawa lahat ng gusto mo. Napakalit na tao, mga kapatid. Alam mo ang sagot niya, mga kapatid. Kung gayon, ang sabi niya, kung i-dramatize natin, umpisa na natin, sabi niya, mga kapatid. Nilusop niya na, mga kapatid. Sabi niya, he took him down, sabi ng ating kapatid na propeta. Napakalaking tao. At alam niyo, mga kapatid, yung oras na yon, yung gabing yon, na-save yung taong yon. Tignan niyo, mga kapatid, paano kumilos ng Diyos, mga kapatid. Hindi mo alam na yung bully na yon, ililigtas pala ng Diyos sa mga oras na yon. Hindi talaga natin i-expect, mga kapatid, yung kung gaano kumilos ng Diyos. Hindi natin maunawaan, mga kapatid. Pero tignan ninyo kung paano hinold ni Brother Peter yung kanyang posisyon, mga kapatid. One thing is for sure, mga kapatid. If we possess the Word of God, we will be brave enough to fight against the wiles of the devil. We have the message. Praise God. At ang huli, mga kapatid, ito ang pinaka-importante sa lahat. How to win the battle. Hindi naman porque alam lang natin yung mga lahat ng yan, mga kapatid, 1, 2, 3, ganun-ganun na lang yun. Praise God. So kailangan, nandito ka sa number 4, ito pinaka-importante.
Yan yung pinaka-importante sa lahat dyan. How to win the battle. Praise God. Balikan natin mga kapatid. Bumalik tayo sa Garden of Eden. Tignan natin kung paano nabigail si Eve ng serpent. She knows very well the instructions of God, mga kapatid. Na huwag silang kakain doon sa puno. O hihipo man, mga kapatid, ang sabi ng Diyos. Pero, napansin nyo ba, nakasulat ba sa Bible, mga kapatid, na kung kailan si Satanas, yung serpent, tinukso si Eva? After ba nun, o may span pa ng time? Siguro sa mga panahon, sinusunod niya, mga kapatid, yung sinabi ng Diyos. Sa una, sinusunod niya, hindi ba? Pero wait until yung serpent, mga kapatid, in-approach siya. Okay, mga kapatid, pinakita niya yung gusto niyang ipakita. Pinakita niya kung, sinabi niya kung ano yung gusto niyang sabihin, mga kapatid. Praise God. Nasabi ng propeta, what caused her fall, mga kapatid? Ang naging problema kay Eva, sabi natin kapatid ng propeta, she stopped. Nung kinausap siya, nung serpent, huminto siya. Yun ang naging problema ni Eve. I'm not saying na hindi na masama yung huminto, mga kapatid. Stop and think. Hindi ko naman sinasabi na hindi mabuti yun, mga kapatid. Praise God. Pero yun ang nangyari kay Eva, mga kapatid. Praise God. Nung huminto siya, nag-isip siya dun sa sinabi ng kaaway. Praise God. Don't stop, mga kapatid. We have already the message. Hindi mo kailangang huminto, mga kapatid. Praise God. What we need to do, because we have already the message, is live by the message, mga kapatid. Alam nyo, mga kapatid, kailangan nga automatic yung mga ganyang bagay. Kapag ka umatak yung kaaway, and because we have the message, ignore. Ganyan lagi dapat yan, mga kapatid. Hindi mo na kailangang huminto. Hintayin pa kung ano yung sasabihin ng kaaway at buksan yung kaisipan mo at madaya ka niya, mga kapatid. Sabi nga, kailangan automatic yan, mga kapatid. Kapag ka nandyan na yung kaaway, alam mo na, you have the message, you know that it's wrong, ignore. Praise God, mga kapatid. Ganun tayo magtatagumpay. Tandaan natin yan, mga kapatid. Tignan ninyo, mga kapatid, kung paano ginamit ni Satan yung channel ng reasoning. Tignan nyo, mga kapatid. Yung reasoning, ito ang pinakapaboritong channel ni Satan, mga kapatid. May papakita siya sa'yo na isang bagay. Ang tendency ngayon, kapag nakita mo ang isang bagay, hihinto ka, and then the channel of your reasoning, magbubukas. So anong magagawa mo? Mag-reason ka ngayon doon sa nakita mo. Alam niyo, mga kapatid, kapag nakita mo ng mali, talikdan mo na, sabi natin kapatid na propeta. Praise God. Wag mo nang i-entertain. Praise God. At alam niyo, mga kapatid, believe it or not, napakadaling nadaya ni Eva, mga kapatid. Bakit siya madaling nadaya, mga kapatid? Paano ko nasabi yun? Hindi man lang nag-effort yung serpent na do it twice, thrice, mga kapatid. Isang beses lang. Isang beses lang niya sinabi, mga kapatid, nadaya na siya. Ang mga bagay na ito, mga kapatid, ay maging lesson lamang para sa atin. Na alam natin yung gagawin natin, mga kapatid. Basahin natin yung kung anong sabi ng propeta regarding this matter. Sabi niya, well, that's the way it is, friend. Satan tries to hypocritical about it. He tries to show you something better, easier way, a more sensible way. But there is no more sensible than the plan of God. Hold that word. Get a grip on it, sabi ng ating kapatid na propeta. Stay there with it. That is the thing. That is the thing that we should do, mga kapatid. You have the message. You hold the message. You hold your position, mga kapatid. Doon tayo magtatagumpay, mga kapatid.
Nasabi niya, nagumpisa yung battle nung inopen ni Eva yung kanyang kaisipan doon sa sasabihin ng kaaway, mga kapatid. Tignan niyo kung paano niyo ginamit yung sense of sight ni Eva, mga kapatid. She saw that it's beautiful. Kaya siya nagpartake, mga kapatid. Alam natin yung story nito, mga kapatid. Kaya dapat lagi tayong maingat sa bawat senses natin, mga kapatid. Yan ang sabi natin, kapatid ng propeta. Kapag hindi na tama, you shut down that sense. Clean it up, and then open it again. Praise God. Kung paano sa Abraham, meron siyang mensahe sa Diyos, mga kapatid. Ano bang ginawa ni Abraham nung na-receive niya yung mensahe sa Diyos? Na magkakaroon siya ng anak. He staggered not. Praise God. Amen. At the age of 65 and 75, mga kapatid, sa tingin ninyo, posible ba na magkaanak pa ang isang babae, mga kapatid? What more impossible is, na-receive nila yung promised son after 25 years, mga kapatid. Pero sabi na ating kapatid na propeta, he staggered not. Praise God. Sabi niya, he did not even hope that perhaps this promise would come, will come to pass. He did not even hope, mga kapatid. Hindi niya ginamit yung word na hope. Firm siya, mga kapatid. He believed the word of God, mga kapatid. Kahit ano pang sabihin, naniwala siya na itong mangyayari. Pag sinabi ng Diyos, to those that believe, these signs shall follow them. They shall lay hands on the sick, and they will recover. We should believe that, mga kapatid. Kapag sinabi sa iyo ng doktor na hindi ka nagagaling, at wala na silang gamot na pwede bang gamitin, o anumang operasyon para gumaling ka, paniwalaan mo yung doktor. They are as humans as we are, mga kapatid. They have limitations. Tama yung sinasabi nila, mga kapatid, na hindi ka na nila kayang gamutin. Dahil wala na silang means, paano ka nila magagamot, mga kapatid? But there is one God, mga kapatid, na sinabi niya, ipatong mo ang kamay mo sa mga may sakit at sila ay gagaling. Praise God. It's okay to have a doctor, mga kapatid. Para alam natin kung ano yung sakit natin, mga kapatid. Pero what more important is, we know and we believe that God can heal us. Kahit ano pang sakit yan, mga kapatid. One thing, sabi ng ating, isa pang bagay para tayo manalo, sabi ng ating kapatid na propeta, buksan natin ulit, balikan natin yung Ephesians 6, mga kapatid. Umpisahan natin sa 13. Ito napakaganda, mga kapatid. Yan. Praise God. Narinig ko na. Praise God. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Stand therefore, having your first loins girded with truth, and having on the bracelet of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace, above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Pwede mo natin isa-isahin, mga kapatid. Yung una, loins girt of truth. What is the truth, mga kapatid? There's nothing. Walang iba, mga kapatid, kundi ang salita ng Diyos. The Word of God is the truth, mga kapatid. So, lagi nating i-girt yung loins natin ng katotohanan, mga kapatid. Isama natin yan doon sa armor natin. Praise God. Pangalawa, breastplate of righteousness. Sabi niya, ito yung to do what is right, mga kapatid.
to do what is right in front of God. Praise God. If you do this always, mga kapatid, you will have that breastplate of righteousness, karagdagan sa armor mo. Praise God. So kung naka-girt na yung loin mo ng truth, meron ka pang breastplate of righteousness, mga kapatid, karagdagan. Yung isa pa, feet shod with the preparation of the gospel of peace. Ang sabi nga, mga kapatid, anywhere we go, any given time, any season, mga kapatid, we should be ready to preach the word of God. Kailangan dala-dala natin ito lagi. Ito yung gospel of peace, mga kapatid. Kailangan dala-dala natin ito. Kahit saan man tayo pumunta. Praise God. At ang sunod, shield of faith. Sabi ng ating kapatid ng propeta, if we live by faith and not by doubt, we will always have this shield of faith. So kung nabubuhay ka sa pananampalataya, nasa sayo yung shield of faith, mga kapatid. Panglima, helmet of salvation. Sabi niya, yung armor, yung isang mandirigma, ito yung helmet, ito yung tinatawag na support niya sa kanyang ulo, mga kapatid. Para saan ba yung helmet? Is for protection. Sabi natin kapatid ng propeta, yung helmet na to is made of brass. A brass cannot be tampered, sabi ng ating kapatid ng propeta. It's harder than an iron, sabi niya, mga kapatid. If you believe that you have your salvation from God, then this helmet will not be broken. Kung naniniwala ka na meron kang salvation na nanggaling sa Diyos, itong helmet na ito, hindi ito kayang basagin ng kaaway. Covered ka, protected ka hanggang dumating ating Panginoong Yesus. At ang huling-huli, mga kapatid, the sword of the Spirit. What is the sword of the Spirit? Again, it's the Word of God. Sabi natin kapatid ng propeta, pulit, sabi niya, tanggalin mo yan, itaas mo yan, sabi niya. At huwag mong ibababa, sabi ng ating, i-wave mo yan kay Satanas. Sa lahat ng gawa niya, i-wave mo yan, at huwag mong ibababa yan. Dahil once na binaba mo yan, may tendency ka madaya. Kaya dapat lagi, Word of God, shield of faith, yung sword of the Spirit, laging hawak mo yan, mga kapatid. Ano man atake ng kaaway, kayang-kaya mong wasakin yan, mga kapatid, sa tulong ng Diyos. Praise God. Ang sabi niya, the devil is almost harmless unless he can have something to work in. Sabi natin, kapatid Peta. Nagets ninyo, naunawan niyo, mga kapatid. Hindi makakadaya yung kaaway kung wala siyang pinanghahawakan o nakikita na pwede niyang ipandaya sa'yo. Praise God. So papasok dito na naman, mga kapatid, kung paano kailangan tayo magkaroon ng malinis na puso. Praise God. Ipaalala na naman niya sa'yo yung mga nakaraan mo, yung sabi binabagit natin kanina, mga kapatid. Kasi nandun na sa database of information ng Satanas yun, mga kapatid eh. Hawak-hawak niya na yun, alam niya na yung mga nakaraan mo. So anytime, pwede siyang kumuha doon para ibato sa'yo, mga kapatid. Praise God. Sabi na ating kapatid na propeta, ang Diyos, dumidepende siya sa bawat isa sa atin para tayo ay manalo, mga kapatid. Hindi niya kayang gawin kung hindi tayo gagalaw, mga kapatid. Don't be afraid, sabi na ating kapatid na propeta. We have the chief captain. Who is our chief captain? It's Jesus Christ, mga kapatid. He is the Word. He is proven, mga kapatid. Just follow His orders, and we will have the victory, mga kapatid. Amen. That's right. You will never lose a battle kapag ang Diyos ang kasama mo. Praise God. Si Moses, type siya ng ating Panginoong Jesucristo, sabi ng ating kapatid ng propeta. Kung paano si Moses, nung nakataas yung kamay niya, sila ay nananalo. Kapag binababa niya, sila ay natatalo. Tignan niyo, mga kapatid, tinipo niya ito sa ating Panginoong Yesus. Para ma-ensure lang yung victory natin, mga kapatid.
Itinaas niya yung kanyang mga kamay. At para hindi ito bumaba, ipinako niya pa mga kapatid, para lang manalo tayo. So paano sasabihin ng tao ngayon na ayaw niya sumunod sa salita ng Diyos? He already showed it how it should be done, mga kapatid. So, bakit, ang hirap, mga kapatid, isipin na bakit hindi kayang paniwala ng tao, mga kapatid. Para lang ma-ensure yung victory, mga kapatid. Hindi lang niya tinaas, ipinapako pa niya, mga kapatid, para hindi ito bumaba. Kung sino man nakakarinig ng mensahe na to sa internet, kung sino man, praise God, He is a proven God. Hindi mo na kailangang i-prove pa ito, mga kapatid. Kailangan mo na lang paniwalaan kung ano yung sinasabi niya. Kung isipin natin, mga kapatid, kung sa salitang kanto ay napaka-buenas natin, mga kapatid. Hindi mo na kailangang mag-isip pa, mag-guess pa, kung tama yung pinatatayuan mo. Dahil ipinakita niya na. Sigurado ka na tama yung kinatatayuan mo, mga kapatid. Ang kailangan mo lang gawin, alam nyo, mga kapatid, para sa isang tao na maligtas, gaya ng ginawa ni David, hindi siya natakot, mga kapatid, kahit gano'ng kalaki pa si Goliath. He trusted the Lord. That's right. Yun ang kailangan gawin ng isang tao. Trust the Lord. Huwag kang mag-aalinlangan. Praise God. Sundin mo kung anong sinasabi ng Diyos, mga kapatid. Sabi nga niya, yung isang tunay na agila at nasa loob siya ng eggshell, ipepek niya yung way out niya, mga kapatid. Kung nakukulong ka sa denomination, nakukulong ka sa tradition, sa anumang na hindi mo mabitawan, sabi natin kapatid, kung tunay kang agila, makikinig ka sa salita ng Diyos. Ipepek mo yung way out mo dun sa eggshell, mga kapatid, para makawala ka dyan. From what is holding you back, sabi natin kapatid ng propeta. Kung ano man yung mahawak sa'yo, sundin mo yung order ng Diyos, mga kapatid. You peck your way out. Listen to our chief captain. At para sa church, mga kapatid, para ma-ensure natin yung victory, ang sabi ng propeta, and I thought then, if that great heavenly host like that has to keep its place to make everything in order, what about the disorder of the earthly host? How when one gets out of order, how it throws the whole thing out of cater. The whole program of God is upset when one member gets out of order. Praise God. So napaka-importante na yung posisyon ng bawat isa sa atin, mga kapatid, nagmamanifest. Kailangan, kung merong mahina, sabi ng Biblia, alalayan, mga kapatid. Pero gawin natin kung ano ang pagkakaposisyon sa atin ng Diyos, mga kapatid. Huwag tayong, kung kamay ka, sabi nga, huwag mong nanasaing maging bibig o balikat. Praise God. Gawin mo kung anong posisyon na ibinigay sa'yo ng Diyos, mga kapatid. Alam niyo bakit sinasabi ito ng Panginoong Hesus na kailangan lagi tayong improper coordination ng church sa bawat isa? Para yung body, malaya siyang kumilos, mga kapatid. Kung ikaw, may injured yung left foot mo, mga kapatid, hindi ka makakatakbo ng mabilis. Hindi ba? So, kailangan lahat ng part ng body ng Panginoong Hesus, healthy, mga kapatid. Para lahat ito makagalaw. In one unity. In unity, praise God. And in harmony. Sabi nga, one thing we can do, isa pang bagay na ating pwedeng gawin, mga kapatid. Huwag na tayong gumawa ng mga bagay na pwede pang idagdag ni Satanas dun sa database of deeds niya, mga kapatid. Tama na yung mga nakaraan natin. Tama na yan, huwag mo nang dagdagan. Kapag gumagawa ka ng mali, dinadagdagan mo yung information na pwede niyang gamitin sa'yo, mga kapatid. So, yun ang one thing na pwede natin gawin, huwag mo nang dagdagan pa, mga kapatid. Kung nagkamali ka man noon, huwag mo nang dagdagan ngayon. Para hindi dumadagdag yung pwede niyang ibato sa'yo.
Praise God. Sabi nga, i-prove natin na tayo ay army ng Diyos. Praise God. We are chosen few. Sabi nga, dressed to fight Satan. We are trained by the word, mga kapatid. Kaya tayo nandito, mga kapatid. Tinitrain tayo sa salita ng Diyos. At ang pinaka-importante, mga kapatid, yung preparation. Gaya ng pinilit si Brother Melo nakaraan, gano'n ka-importante yung preparation, mga kapatid. Kapag lagi tayong occupied na salita ng Diyos, mga kapatid, kahit anong bato ng kaaway, hindi siya mananalo. Kaya dapat lagi tayong occupied ng salita ng Diyos. Kahit saan man tayo pumunta, doon yung mga kapatid. Sa banyo man, lahat. Pupunta yung Hamas nun, kahit gaano kadaming rockets ang pinadala niya sa Israel. Dahil meron sila nung Iron Dome. Praise God. Ngayon, ini-improve pa nila sa David Sling. Biro mo, nasa taas pa lang, mga kapatid. Yung defense nila, titirahin niya na agad. Ganon din tayo, mga kapatid. Yung depensa natin, yung salita ng Diyos, yung sword natin, mga kapatid, parating pa lang yung kaaway, na-anticipate mo na. Hindi siya makaka-set foot sa atin, mga kapatid. Padating pa lang yan, para kang Iron Dome o David Sling, pupuksayin mo na agad yan, mga kapatid. At hindi siya makakagawa ng damage. Praise God. Sabi niya, kapag yung tao, sabi natin kapatid na propeta, ay nagkakaroon siya ng doubt sa salita ng Diyos, ang kailangan niyang gawin ay i-doubt niya yung doubt niya. Kung nagda-doubt siya sa salita ng Diyos, ang dapat niyang gawin, i-doubt niya yung doubt niya. At maniwala siya ngayon sa sinasabi ng Diyos, mga kapatid. May mga times tayo, mga kapatid, na ganun eh. Kapag bago sa atin yung message, minsan nagda-doubt tayo eh. Di ba, mga kapatid? Ngayon, ang gawin natin, kapag may doubt ka doon sa sinishare, at wala namang binabangga sa salita ng Diyos, i-doubt mo yung doubt mo, at paniwalaan mo. Praise God. Praise God, malapit tayo magtapos, mga kapatid. Gusto ko lang balikan yung preparation, mga kapatid. Yung last na message na na-share, kung paano yung naghanda yung Japan dun sa Pearl Harbor attack, mga kapatid. Napaka-importante ng preparation, mga kapatid. Kung paano naghanda yung Japan para atakihin yung Pearl Harbor. Balikan lang natin, mga kapatid. Biruin ninyo, yung Pearl Harbor fleet, meron silang 8 battleship. Imagine niyo, 8 yun. Ang lalaki nun. 300 aircraft na pwedeng lumaban anytime. And not to mention yung mga ground weaponry nila. Against sa 400 aircraft ng Japan. Kung handa ka, mga kapatid, yung 400 na yun, kahit sabay sa pagmatake, kaya-kaya mong talunin yun. Meron kang 8 battleships, may 300, kung ano pang ginagawa ng mga yan. They have all what it takes, sabi nga. Ganon din naman tayo, mga kapatid. We have all what it takes to defeat the enemy. Kailangan mo lang, marunong ka maganda, mga kapatid. It's not how Satan is prepared for us. It's how we prepared dun sa mga atake niya, mga kapatid. Yun ang pinaka-importante, mga kapatid. Tignan ninyo, mga kapatid, kung paano pag-aralan ng Japan, kung anong oras, kung anong araw sila atake. Kung nabanggit ko nga nun, yung December 6, Saturday. Yun yung leisure time ng mga sundalo. Kung saan sila, nagbibirha, nagsa-happy-happy. Tapos December 7, morning, 7 o'clock a.m., doon umatake yung Japan. Anong magagawa nila kung may hangover sila? Paano pa sila makaka-fight back, mga kapatid? Wala na silang magagawa. Kahit gaano pa sila ka-prepared, kung gano'n naman ang sitwasyon nila, kahit gaano pa kadami yung kanilang pwedeng ipang-atake doon, yung defense nila para hindi sila matalo, wala na silang magagawa. Mga nakainom pa sila, may hangover. At alam nyo, nagkamali dito, yung chief captain nila, mga kapatid. Yung chief captain nila, siya yung responsible sa kanyang army. Dapat na-sense niya, mga kapatid, na parating na yung mga kaaway. Pero sa chief captain natin,
Praise God. Wala tayong pag-aalinlangan, mga kapatid. Wala tayong katalo, mga kapatid, kapag ang Panginoong Hesus ang kasama natin. Hindi kayang ibuli ni Satanas yung kanyang tayo, mga kapatid, hindi niya kaya tayong ibuli, mga kapatid, kapag Diyos ang kasama natin. Ang sabi natin, kapatid ng propeta, bago tayo magtapos, ang isang sundalo, kapag galing sa gera, kailangan may proof siya na nagaling siya sa gera at nanalo siya. Anong sabi natin, kapatid, na si Apostol Pablo sa Galatians? Buksan natin, mga kapatid. Galatians 6, chapter 17. Buksan nyo na, mga kapatid. Sabi niya, "From henceforth, let no man trouble me, for I bear in my body the marks of the Lord Jesus Christ." Ang sabi ng ating kapatid na propeta, dapat ipakita natin na we are battle-scarred. Sabi natin kapatid na propeta, kailangan may proof tayo na nanggaling tayo sa gera. At sabi natin kapatid na ni siya Apostol Pablo, sabi niya, "For I bear in my body the marks of the Lord Jesus Christ." Amen. Praise God. One thing lang naman kung bakit makaka-atake yung kaaway, mga kapatid. Kasi na-disarm ka niya. Kapag ka na-disarm ka ni Satan, makaka-atake siya sa iyo ng malaya. Papaning means of disarming, mga kapatid? If you disbelieve the word of God, madi-disarm ka, mga kapatid. Kapag sinabi ng Diyos na kailangan mo baptize, kailangan mo born again, paniwalaan mo. Don't disbelieve. Otherwise, madi-disarm ka ng kaaway, mga kapatid. Praise God. At panghuli, mga kapatid, isang tanong na lang. What will happen when the battle is over? Amen! When the battle is over, we will wear a crown. Praise God. Tayong tumayo lahat, mga kapatid. Praise God, mga kapatid. Samahan niyo po ako sa pagpapasalamat sa ating Diyos. Dakilang Ama, napaka mabiyaya ka sa oras, Panginoon Diyos. Ang mga mensahe mong ito, Ama, tumatagos sa aming mga puso, Ama. Ipinagkaloob mo sa mga oras na ito ang mga mensahe mo. Maraming salamat sa iyo, Ama. Hindi ka nagsasabang magpadala sa amin ng mga pagkapala mong makalangit. Nawa patuloy na magamit namin ito, Ama, sa paglalakbay namin hanggang sa marating namin ang lugar na inihanda ng aming Panginoong Hesus para sa aming Panginoong Diyos. Maraming salamat, Ama, sa paggamit mo. Ibaba mo ako, Ama, at ikaw ang laging may taas, Panginoon Diyos. Dahil hindi naman ito sa akin, Panginoon Diyos, nagiging daluyan lamang ako. Ito lahat ay nanggaling sa iyo, dakilang Ama. Maraming pong salamat sa iyo, Panginoon Diyos. At sa pagpapatuloy ng aming mga gawain hanggang sa mamayang hapon, ikaw po ang patuloy na manguna sa amin. Maraming salamat, dakilang Ama. Ikaw lang po ang tangi naming pupurihin, sasambahin, lahat ng kaluwalhatian, karangalan ay mauwi lamang sa iyo. Ito po mga samo, dalangin namin sa matamis sa dakilang pangalan ng bugtong mong anak,